Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Delmar Timayor at sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 hand signal ng isang referee sa basketball para sa mga violations and fouls. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Samahan niyo ako ngayon na. Para sa unang violation ay ang traveling. So dito, ito ang paggalaw ng player na lampas sa allowed steps nang hindi nagdi-dribble. Kapag gumalaw ang player after huminto sa dribble, labag na yan sa rules. Step forward, magpasa o mag-shoot. Kaya kung hawak mo ito, tapos hindi ka nag-dribble, so nakaganyan ka, ginanyan mo, so automatic, traveling na yan siya. Para sa ikalawa naman ay ang 3-second violation. Ano nga ba ito? Kung ang offensive player na nananatili sa key area ng higit sa 3 segundo habang may bola ang team. At para hindi magtagal sa paint at makakuha ng unfair positioning. So dito example ay nakatayo sa ilalim ng basket habang naghihintay ng bola na 3 seconds na, kaya papatawan agad ng violation. At para naman sa ikatlo ay ang kickball o ang pagsipa ng bola. Ano nga ba ito? Ito ang pagsipa o pagtama ng bola gamit ang paa. So dito ay nangyayari kapag sinasadyang gamitin ang paa para kontrolin o mapigilan ang bola. So example, sinipa ang bola para pigilan ang pasa ng kalaban. Intentional po ito. Mga kabasketball, ang pang-apat naman ay ang holding foul. Ano nga ba ito? Ito ang pagkapit o paghawak sa kalaban gamit ang kamay o braso. Kapag hinawakan ng defender ang kalaban para hadlangan ang galaw niya, hinahawakan ang braso ng attacker habang nagtatangkang mag-shoot. At para naman sa panglima ay ang double dribble. Ano nga ba ito? Ang pag-dribble muli ng player matapos huminto o hawakan ang bola gamit ang dalawang kamay. So dito, labag sa rules kapag nag-dribble after tumigil. Example, huminto sa dribble matapos nag-dribble ulit. Kaya yung double dribble. Para naman sa pang-anim mga kabasketball ay ang excessive swinging of elbow. Dito, ano nga ba? Malakas o malawak na paggalaw ng siko na ginamit ng kalaban. Nangyayari kapag ang siko ay labis na gumagalaw o nagtatangkang kumuha ng posisyon o rebound. Example, yung gamit yung siko na ginamit para tamaan yung katawan ng kalaban na parang paganito. Kaya, violation of foul agad yan. Para naman sa pang-7 ay ang pushing foul. Ano nga ba ito? Ito ang pagtulak ng kalaban gamit ang kamay o katawan ng may puwersa o lakas. Kapag may contact para i-move o ilayo ang kalaban. Halimbawa, tinulak ang defender para makakuha ng better position sa ring. Para naman sa pang-8 ay ang blocking foul. Ano nga ba ito? Ito ang pagharang ng defender nang hindi naka-establish sa legal na position kapag humarang sa attacker nang hindi pa handa o nakaposisyon sa court. Kaya, halimbawa na lamang, tumambay sa path o daan ng attacker at nabangga siya habang tumatakbo. Walang direksyon, automatic blocking foul agad yan.
At para naman sa ika-9 ay ang disqualifying foul. Ano nga ba ito? Ito ang seryosong foul o misconduct na ipinapakita ng isang manlalaro na nagre-resulta sa pag-alis nito sa laro o sa loob ng court. Kapag may violent o unsportsmanlike action. Halimbawa, suntok o elbow sa kalaban o severe behavior na hindi na kaaya-ayang tingnan, kaya disqualified na yan. At dito naman sa panghuli ay ang technical foul. Ano nga ba ito? Ito ang unsportsmanlike conduct o violation na hindi direktang may kinalaman sa bola o sa physical na gawain. Halimbawa na lamang dito ay ang pakikipagtalo sa referee, delay sa laro o misconduct sa bench, at para disiplinahin ang player, coach o team sa conduct o delay. At yun lamang mga kabasketball. Muli ako si Delmar Q. Mayor, nagmula sa BS Edu Filipino, at naway marami kayong natutuhan sa aking tutorial video. Hanggang sa muli, paalam!